Oh, heto na yung kahuli-hulihang inatinan kong birthday special noong February. At nito ko na lang din napagtantoan na kaya pala ang dami nag-i-invite sa akin na birthdayhan tuwing February. Hindi dahil sa maraming nagba-birthday sa buwan na yan, kasi marami din namang may birthday ng March, April, May, June, July, diba? Kundi dahil marami talaga akong kakilala at kaibigan na nagba-birthday tuwing February. Kasi ang Gemini pala is compatible with water signs like Aquarius and Pisces according to Feng Shui. Kaya alam mo yung hindi ko sila matanggihan kapag nag-invite na kahit busy ako, hahabol talaga ako ba. Kumbaga mayroong something na special connections and spark, ganon. Kasi may mga nag-invite naman sa akin nung January, December, November, pero hindi ko pinuntahan. Tinanggihan ko ba? Sabi ko busy ako, pero pag mga February talaga, hindi ko matanggihan man. Ganun ba talaga yun? Wala lang, theory ko lang naman. Anyway, ako pala yung naka-assign na magluto ng spaghetti dito sa birthday ni Jo Marie. Dito sa may barangay Bolinget, Mambungit-ngit. Inuna ko nang ilagay yung pasta, mamaya na yung veneers tsaka yung jacket. Gusto mo i-root canal ko pa to bago ko ipasta. At dahil nga nasa Bulingit ako, ayun, ang daming humaharang tuloy sa camera ko na mambungit-ngit. Ayan pagkatapos ng isa, may isa pa ulit. At ito, literal na imbungit-ngit niya talaga Ay, Diyos ko ka, JR. Tapos ko na ilagay yung pasta dyan, inanlawan ko na rin ng walking water para hindi ma-overcook. Ngayon ay iluluto ko naman na ang sauce. Siguro pang 10 times ko ng vlog ito na nagluto ako ng spaghetti, Kaya masasabi kong specialty ko na rin talaga ang pagluluto nito. Pero itong gagawin kong spaghetti sauce ngayon, hindi po ito yung aking original version. Uminit na yung kawali, kaya ayan, binuhusan ko na ng crude. Crude oil ba ito, Jomar? Pinagprituhan daw ng empanada. Pwede naman na yan, pagigisahan ko lang naman, Nung sumiklab na yung krudo, nilagay ko na ang bawang at sibuyas na giniling na, magkahalo na yan. Nung bumango na ang mga aromatic expressions, ilalagay ko na sana itong chinap-chop din na carrots. Kaso naalala ko, may giniling pa pala, Hindi pa pala ito totally na defrost kasi kakabili ko lang sa Ose. Pero carry na yan, matutunaw din naman, Kesa masunog tong ginigisa kong bawang, diba? Nagmistula tuloy burger patty man na makapal. Mukhang matatagalan akong i-defrost ito, Kailangan kasi magkahiwa-hiwalay yan, diba? So, kinailangan ko muna itong bindisyonan ng tubig para mapakuluan. Nang sa gayon ay magkahiwa-hiwalay na ang mga kontinente. Hinayaan ko lang yan hanggang sa kumulo-kulo. Sa kabilang ibayo naman ay nagpapabaga naman na ng uling sina JR at Trio. Mag-iihaw kasi sila ng panchat. Samantalang si Jomar naman ay naghihiwa na ng mga hotdog na isasahog ko sa spaghetti. After 11 years, nadurog na yung giniling, kaya inilaglag ko na yung hotdog habang nakangiti sa camera. And then the carrot salvenia. And then tinimplahan ko na ng asin. Asin ba itong nadukot ko, Jomar, sa ilalim? Parang cleaning man ito. Nilagyan ko din ng nor horse cube, tapos paminta. And then, nung nagisa ko na ng maigi, hinalo ko na ang spaghetti sauce. Filipino style na papa. Alam nyo, ngayon ko lang na-encounter gumamit ng papa spaghetti sauce at nagustuhan ko, guys, talaga. Kasi pulang-pula talaga yung sauce, as in. Ito na yata yung pinakamapulang sauce na nagamit ko sa pagluluto ng spaghetti. Which is nagustuhan ko talaga kasi nga, di ba hindi ako naglalagay ng cream, evap, or condensed milk sa version ko ng spaghetti. Kasi ayokong naapektuhan yung kulay ng sauce. Pag nilagyan mo kasi ng cream or condensed or evap, nagiging maputla. Gusto ko talaga sa spaghetti sauce yung pulang-pula. Parang dugo. At tignan nyo yung magiging resulta kapag nilagyan ko na ito ng condensed at evap. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ganito yung version ko ng spaghetti sauce. Kaso dito, wala akong magawa kasi nga hindi man ako bumili ng sangkap. Syempre, kung anong andito na binili, yun yung ilalagay ko. Alangan magdemand-demand pa ako. Wala na bang ilalaki itong butas ng kondensada? Baka abutin ako ng 8 years dito bago maubos. So, inuna ko na lang nilagay itong evap habang pinapalaki pa yung butas ng condense. May binili rin pala silang ketchup kaya nilagay ko na lang din. Baka magtampo pa. And then yung condense na ulit na malaki na yung butas. Ayan, di ba? Mapapansin nyo yan kapag kumulo na at malapit ng maluto. Magiging mapula pa rin yung kalalabasan ng sauce. Hindi magmumukhang carbonara. Dahil nga doon sa spaghetti sauce na papa. Ayan di ba? Pulang-pula pa rin yung kulay. Kaya magmula ngayon, papa na ang gagawin
gagamitin ko? Nasa comment lang yung in-endorse agad. Luto na yan, pero titikman ko muna ng may kasama ng pasta para sure na masarap yung kalalabasan. O siya, pwede na to. Next menu na ang iluluto namin. Oy, kain na kayo. Tapos na ba kayong mag-ihaw, ah? Ay, antaray. Tapos na nga silang mag-ihaw ng panchat. Ang bilis naman, ah. Half cook lang ba to? So, ayan. Kumain muna kami bago magluto ng susunod na putahe kasi nagutuman kami. Sunod pala na iluluto namin ay ang pansit. Pero si Jomar na ang magluluto nito. Pagodin natin ang birthday celebrant. Iba din pala siya magluto ng pansit kasi dalawang kawa yung kailangan niya. Nakabukod yung sa sahog, bukod din yung para sa pansit. So, habang nagpapakulo siya ng tubig doon sa kabila, nagigisa naman na siya ng mga sahog dito sa kabilang ibayo. Nangialam lang ako maghalo dyan kunwari para may exposure ako kasi vlog ko man to. Oy. So, bahala na siya kung paanong diskarte niya ng pagluluto dyan, ano? Bali, tinulungan ko na lang siyang maglagay nitong mga pansit bihon. Nung kumulo na yung pinapakuluan niyang tubig na may toyo, ako na rin naghalo-halo nung bihon para di na siya mag-multitasking. Ay, ba't iba na nagluluto dyan? Gusto mo lang makita sa vlog. At ayan, sa wakas, luto na rin po ang ikalawang menu, ang Gomo Gokyo Pansitaw. Busog na ako doon sa spaghetti, kaya maya ko na ito titikman. Mayat maya dumating na si Chan Chan, kaka-out niya lang from work, dumiretso na agad dito para magluto din. Siya naman ang in charge para sa kalderetang calls o yung manok na matigas. Maayan, sige, 3 points mo yung nor cubes. Inuna na niyang tinimpla yung sarsa ng kaldereta pero hindi niya iginisa yung manok. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pre-pressure cook namin kanina yung calls na overcook man, be. As in, sobrang lambot talaga yung kinalabasan ng laman. Kaya kapag sinabay niya pa yan sa paggisa tapos sinalo ng maigi, baka magmistulang chicken pastil na. So ayun, nung after na matimpla yung sauce, saka na lang binuhos yung calves. Tapos sinalo lang ng bahagya pero hindi masyado. Kasi madudurog talaga yan, be, sinasabi ko sa'yo. So okay na lahat ng mga handa na i-display na rin sa lamesa. Kaya ngayon tayo ay kakain na. Andito na rin pala lahat ng mga bisita. Ayan o, si Oliver, si Chancha. The birthday celebrant himself, si ate, sila JR, Trio, Jerome, Darwin, si Nanay at marami pang iba. Ayun, si Matt Evans pa pala. Asan sila Dasher? Ah, siya pala nabibidyo dito. Nahihiya pa kaming kumuha kaya pinangunahan na ng birthday celebrant. Tapos ayun, nagsunuran na rin lahat na kumuha ng pagkain. Yun lang naman. So ito na po muna yung last na birthday celebration na pupuntahan ko. I will refrain muna from accepting invites kasi ang dami ko pang pending na cooking vlog. Priority kasi ma-upload kapag birthday vlog kasi alangan naman umatin ako sa birthdayhan ng February tapos i-upload ko ng June, diba? Nakakahiya naman doon sa celebrant at sa kumpanya. Please follow our page for more. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Hoy, pumapalseto din pala to si Darwin.